para sa inyo mga tropang CICL, sana mapanood nyo tong 7 ways. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon para ma-discuss sa inyo ito nung nagkaroon tayo ng party. And now, tubang-bang na tayo for you and for the all my kahapitons. There's a 7 ways after my assessment. Ito yung gagawin ko this year. At ito rin ay pwedeng makapagbigay sa inyo ng guidelines. 7 ways to the greatness of our life in this 2026. 1. Say yes to God. Number 1 talaga. Matindi. Ang hirap ipaliwanag. Pero mga tol, always say yes to God. Sigurado ako, i-guide ka niya. The wisdom, magugulat ka. Nakikita mo ang tamang gawin. I-guide ka talaga. Katulad ng sinabi niya dito. Dahil sa habag ng Diyos, di ba? Sisikat ang araw. Baka kaya nga hindi niya ako binigyan ng magandang kalusugan ngayon. Para gawin ko to kasi wala akong magawa. So, yun. Glory to God. Number 1, always yes, say yes to God. Kasi ang mga tao hindi tinatabla ang Diyos ay hindi rin tatablahin ng Diyos sa kanyang mga kaibigan. Ito yan. Ito yan. Sometimes hindi lang natin nakikita but nandiyan dyan ang blessings para sa atin. Hindi lang natin nakikita. Why? Kasi bulag tayo sa paniniwala sa Kanya. Say yes. Katulad nga sinasabi ko, without faith, you will never see miracle. Trust me. But with faith, makikita mo talaga ang kadakilaan ng Ama. Second, commitment. Diyan po tayo sira. Ako din. Kala ko malalim na. Kaya po hindi natin nakukuha ang ating gusto kasi kulang, mababaw ang ating commitment. Ito yung sinasabi ng tropa ko dati sa tropang G. Susuka pero di susuko. Di ko alam kung ano nangyari sa kanya. Mukhang sumuko siya. But, tumatak sa akin yung binanggit niya. And very inspired. Siguro siya ng time na yun. Sir! Susuka pero di susuko. Sobrang committed. Dating, no? But, bakit hindi tayo nagiging committed? Ano ba yung dahilan bakit hindi tayo nagiging committed? Kasi po, ang alam natin sa commitment ay basta pumunta ka lang. Kailangan alam natin na merong paghihirap na ibibigay sa atin pero hindi tayo susuko o hindi tayo tatalikod sa Kanya. Parang tropa lang din yan. Kapag sinamahan mo sa lungkot at ginhawa ang tropa mo, malalim ang samahan ninyo. Committed kayo sa isa't isa. Minsan nagkakagawa siya ng pagkakamali sa iyo pero hindi mo siya huhusgahan. Kakaibiganin mo pa rin siya. Ganon din sa ating paniniwala, ganon din sa ating pangarap. Lahat to in general to commitment sa ating mga goal. Kaya very important na alam natin yung goal settings, di ba? Ganito kasi ang nangyayari. Gusto ko ng ganito, goal ko ganito, pinalo ganito, so tira. Dumaan yung mga panahon, bakit walang nangyayari? Ayun. Wala naman pala nangyayari, ayaw na. Commitment, mababaw. That's the number 2. Kailangan willing mong ibigay ang dugo at pawis mo para doon sa nais mo. At kapag ganon, ang ibinigay nating commitment sa ating pananampalataya at doon sa ating mga pangarap, boy, happy thoughts, sure bull ang panalo dito. Third, your habit. Very important ito. Kaya kanina sabi ko yung assess niyo, what's your attitude? Your attitude is connected po yan sa ating habit. Habit mo bang matulog? Natulog ka ba ng natulog? Naging tamad ka ba? Pala absent ka ba? Kaya ka nawalan ng trabaho. So, learn to change your habit. The bad habit to good habit. Meron ako inagawang pag-aaral tungkol dito. Sa ako na-share pag 100% ko na talaga siya na-prove sa aking sarili. Tikman ko muna kung tama yung pag-share ko. But, ito lang, itong gagawin ko rin ngayong taon.
Learn to change your habit. Kung sa tingin mo, yung habit na yun ang dahilan, bakit nai-stuck ka? Kung yung habit na yun ang dahilan, bakit ka naging failure? Kung yung habit na yun ang dahilan, bakit hindi ka naging okay? Pwedeng habit ng hindi pagsisimba, or kung ikaw ay habit ng palalapoy, paragastos, it's up to you. Depende po sa assessment mo. Learn to have a good habit. Alam niyo po kung bakit? Malaking bagay po yan. Kung ano man ang nangyari sa iyo ngayon, yan ay resulta ng mga pinaggagawa mo sa hapon. That is habit. Your success, sabi nga ni Jim Rohn, your success is accumulated result of your habit. Malaki po talaga. Kung anong ginagawa mo, araw-araw yun madalas, sigurado yun yung magiging resulta mo. And, ito pa, number 4 na tayo. Tama ba? Say yes to God, commit, and habit. Then, why? Always remember your big why. Ano ba ang dahilan mo bakit mo ginagawa ang isang bagay? Very important and powerful po talaga to. This principle is, sabi ko may power siya to recharge you outright. Dumadating sa panahon ng buhay natin na tayo ay down na down. Dumadating sa panahon ng buhay natin na we feel so sad. Parang gusto na natin sumuko. Alalahanin mo lang, ano ba yung dahilan mo? Bakit mo ginagawa? Sisigad ka ulit. Hindi pwede. Angat, tayo, tira, laban, grind. Best recharger on the game of life. Your purpose, your reason, bakit mo ginagawa ang isang bagay. Nakakapagpalakas po siya. Ito pa isa, nakakapagpalakas din, nakakapagpaganda ng view. Point of view, sorry. Gratitude. If you have the attitude of gratitude, sigurado, malaki ang chance na makukuha mo yung success. Why? The habit of gratitude, the attitude of gratitude ay ang ugali na magpasalamat. Saan? Sa mga bagay na meron siya. Hindi siya nakatingin sa mga bagay na hindi pa niya nakukuha. Nakafocus siya sa ibinigay sa kanya ng Diyos. And mismong yung mga challenges, kita niya yung mga learnings na gustong ipahatid sa atin. Magpapasalamat ka. Buti na lang, naging problema ko yun. Buti na lang, napunta ako sa ganung sitwasyon. Kasi kung hindi, may experience nyo rin po yan. Kasi ako, sobrang na-experience ko yan. Gratitude must be your attitude. Magkaroon tayo ng ugaling mapagpasalamat. At kapag nakita natin yung mga bagay na meron tayo, yung ating kalungkutan nagiging masaya. Biglang nagchi-change face mood, yung mood natin. Biglang nagiging masaya tayo. And kapag nandoon tayo sa stage ng masaya, napaka-optimistic natin, napaka-open-minded natin, at ang bilis natin makaisip ng solusyon sa mga problema. That's the power of gratitude. Mapagpasalamat sa Ama, sa Diyos, sa lahat ng ibinigay sa atin. Kahit mukhang wala, meron yan. Hindi mo lang nakikita. Gratitude. Pangilan na siya? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pang 6 na tayo. Last 2. Consistency. Dito tayo namumroblema. Yung kapag nakaka-experience na tayo ng paulit-ulit na pagkabigo, tumitigil na tayo. Sumusuko tayo. Which is wrong. But if we'll be consistent, ganun din sa mga ginagawa natin. Ngayon, katulad nga, New Year resolution, di ba? Ang dami nating pinlano, ang dami nating pinangako. January, sipag. February, sipag pa rin. Eh, walang result, walang nakitang resulta. Hindi naman lumaki yung katawan or hindi pumayat. Kung ano man yung mga minu-workout natin sa buhay, di ba? Trabaho, kung ano man yan. Walang nangyari, walang nakitang resulta. Ano nangyayari? Bumababa yung momentum natin. Mars! Tumitira pa. Bumababa.
Without consistency, hindi tayo makakarating sa ating paroroonan. Sabi nga ni Idol RDR, lagi ko kasi pinapanood yun, walang kumukulong sinaing sa patay sinding apoy. Di bali ng mahina, basta tuloy-tuloy. Makakaluto ka ng kanin na pwede mong ikain. Tingnan mo, i-apply mo sa buhay. Kung ngayon gumagawa ka, nag-work hard ka, dapat consistent, tuloy-tuloy siya. May makita ka man na resulta or wala. Kasi naniniwala ka na pag magpapatuloy ka sa ginagawa mo, ay magkakaroon ka ng resulta. Tutuloy ako sa kabila ng mga balakid sa aking buhay. That is consistency. And last, sa lahat ng mga sinabi ko sa una, parang gusto nating pahirapan yung ating mga sarili. Di ba? But, hindi ko po ibig sabihin ay pahirapan ninyo ang sarili niyo. Kaya, ito yung pangpito. Learn to balance your life. You know why? God wants you to be happy. Enjoy, have fun. Kapag may konting achieve, celebrate. Kahit isang pirasong buns, saka soft drinks, celebrate. Ikwento sa kaibigan. Pwede po yun because pwede kang maka-inspire ibang tao. And secondly, nakaka-empower siya para sa sarili mo. Kung na-appreciate mo, nagkakaroon ka ng fun. Every time na nagkakaroon ka ng fun. And ano pa yung balance of life na tinutukoy ko? Hindi ka magkakaroon ng fun, masayang buhay, or better life without better health. At ito, hindi ka magiging okay pag wala ito. Mystery. You must have time and good relation with God. Kaya siya pinakamataas. Priority, God first. And second, you must have good and time with your family. Good relation and time for your family. And good relation and time with your friends. Tatlo po siya. God, family, and friends. Pag wala yan, hindi magiging okay ang buhay. Alright? Balance your life. Mag-enjoy kung mag-enjoy. Magtrabaho kung magtatrabaho. Huwag magtrabaho habang nag-enjoy. Learn to balance it. Natutunan ko yan kay Sir Jim Rohn. Yan yung i-apply ko ngayon mga kakatots. Let's enjoy our life this 2026. Ha? Huwag ka titigil. 7 lang. Try nyo lang. Baka pwede rin sa inyo. Always, say yes to God. Have the commitment na malalim. Have a good habit. Malalim na dahilan. Huwag kakalimutan bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay. At ugaling mapagpasalamat. Dapat dala natin yan. At yung consistency. And learn to balance your life. Yan lang naman ang naisip ko after kong mag-assess. And, nag-assess na rin ako para sa iba. Baka kasi isa sa inyo, ito yung nararamdaman. I'm stuck. That's why I quit. Diba? Wala naman nangyayari. Quit na lang ako. Bahala na ang buhay kung saan pa tayo, kung saan ako dadalhin. Alam nyo ba kung bakit ang isang tao ay nagiging stuck at sumusuko? Reason, takot karoon ng failure. Takot masabi ng iba na nagkamali ka. Pangalawa lang, not centered with God. Hindi siya naniniwala, nananampalataya, or may meron man, hindi ganun kalalim, na talagang si God ay tumutupad sa kanyang mga sinabi. Dalawa lang. Fear to fail, that's pride, and not centered with God. Hindi ko kayo biniblame mga kapitals. Pwedeng ito ang dahilan. Sometimes masakit
Lalo na pag totoo. Kasi ako rin ganyan eh. Pero, paano na lang yung pangarap mo? Kung hindi mo babaguhin, wala rin magbabago. That's the real talk, bro. Walang masasakit. Makakahapon na. Ang buhay ay panapanahon, sabi ko nga. At ang panahon, hindi siya willing maghintay para sa'yo. Hindi siya maghihintay kung kailan ka ready para i-work out yung dream mo. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. That's the real talk in our life. Time is kicking. Kaya nga ito yung naisip kong design para sa mga bata. To remind that ang buhay ay panapanahon lang. Don't waste your time. Huwag mo hayaan na magtapos ang buhay mo sa kalungkutan. There's always a time for joy. Yes, hindi mo siya nararamdaman ngayon, but kung sakali na-apply mo yung sinabi ko kanina, baka, diba? Sigurado talaga ako doon. Say yes to God. Sigurado ako doon. Experience ko siya. Huwag ka matakot. Kahit hindi ka sigurado sa gagawin mo, baka mapahiya ka, huwag ka matakot. Manatili ka at manampalataya sa Diyos. Manatili ka sa pangarap mo. Maging committed ka sa pangarap mo. Kahit mahirap, kahit mabagal, okay lang yan. Basta magtutuloy-tuloy at hindi susuko na may kasamang pananampalataya na ang Diyos ay nandyan at sasamahan tayo. Na ang buhay ay puno ng pagsubok at kahirapan. That's the hardship of life. That hardship of life ay parte ng laro ng buhay. Wala pong nananalo ng kampyonato na hindi naghirap at nagsakripisyo. Tandaan mo to, Kapiton. Principle in life ko to. Just do your best. God will do the rest. Kapag pinanghihinaan, kapag nahihirapan, tawag lang. Andyan si God. Sabi nga niya sa verse again, tumapat ulit. Sabi niya, Philippians 4 verse 6. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Philippians 4 verse 6. To God be the glory. Happy New Year. Sana lahat tayo this 2026 live in better life.